Gu Mian Mian. Kuya ay hindi pupunta sa paligsahan ng Olimpiada. Dadali kitang galhin sa ospital, kuya. Gu Mian Mian, gising ka na. Ay naku. 1982. Hindi ba ako namatay? Saan ito? Gu Mian Mian, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin, kuya. Kuya, Bakit ganito ang boses ko? Paano naging ganito? Pagkatapos mamatay sina nanay at tatay, ikaw na lang ang natira sa akin, Gujing. Iisang kamag-anak. Hindi ka pwedeng magkamali. Aria. Ako, paano ako naging isang bata ulit? tama. Ang galing! Sige. Ang problemang ito, isang world-class na problema sa Olimpiada. Nahahanap ang solusyon. Ipinapahayag ko ang kampeyon ng kompetisyong ito ay nagmula sa Huagwo, Professor Gu. Pinabati kita, Professor Gu, ang galing talaga ni Professor Gu. Professor Gu. Halika sunod. Inaanyayahan namin si Professor Gu na magbigay ng pananalita ng pagtanggap ng parangal. Hindi man lang kami nagkamali. Professor natin. Ang husay na ipagdala niya sa Huagwo. Ang unang kampyonato. Naiyak ako sa tuwa. Natutuwa rin ako. Ako. Ay... Professor Gu? Anong nangyayari kay Professor Gu? Professor Gu! Mukhang sobrang emosyon! Nagdulot ng stroke. Bilisan. Tumawag ng doktor. Professor Gu. Ayos ka ba? Gising ka. May doktor ba rito? Kailangan ng first aid. Professor Gu, naririnig mo ba ako? Hindi naman. Naka. Time travel ba ako? Ang pandigdigang seleksyon ng Olimpiada sa Matematika ay magsisimula na. Lahat ng kalahok, maaaring pumunta sa venue ng oras. Magsisimula na ang paligsahan. Kailangan ko nang umalis. Paligsahan sa matematika. Sasama ko sa'yo. Ang paligsahan na ito, international ito. Kahit ang mga hurado, lahat taga Huagwo Mathematical Association. Narinig ko, kapag makakapasa sa pre-selection, may premyong 200 yuan. 200 yuan lang. Hindi katakataka. Kita ko nga yung mga college student mula sa katabing baryo. Nagbalik sila para sumali. Kahit yung anak ng kapitan ng baryo, espesyal na umuwi mula sa Haicheng University para sumali. Ang anak ng kapitan, siya yung nag-aaral sa Haicheng, sinasabi ng mga guro na bata siyang henyo. Totoo yun. Siyempre. Para sa pre-selection na to, sigurado siyang panalo. Ay naalaala ko, sa baryo natin, may isa pang nag-aaral sa Haicheng, isang college student din. Siya yung taga-pamilya Gu. Ang anak ng pamilya Gu. Anong klaseng estudyante yan? Umalis sa pag-aaral sa gitna. Patay na raw ang ama niyang sugalero. Umakyat daw ng utang ang naiwan. Ay, patay na rin ang nanay. Napakadelikado ng swerte nila. Ay kung ganyan ang tingin, hindi na siya bagay dito. Tara, Kuya, ayos lang. Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi nila. Gu Mian Mian, bakit ka nag-aasal na parang maliit na matanda? Sige na, manahimik ka rito at huwag gumalaw. Kuya, pupunta na sa opisina para magparehistro. Mukhang ganito. Nag-time travel ako, babalik sa dekada 80 at napunta pa sa katahuhan ng iniwang anak ng pamilya Gu. Ang matematika noong 80s, ang National College Entrance Exam. Mababa pa, hindi umabot ng 30 minsan. Ang Olimpiada ng Matematika nagsisimula pa lang. Kung sasali ako, panalo agad ako. Madali lang. Ano yan? Nasa blackboard. Isang napakahirap na problema sa Olimpiada ng Matematika na iniwan ng mga tagapamahala. Hanggang ngayon, wala pang nakakasagot. Sabi, kung tama ang sagot, baka bigyan ng dagdag na puntos bilang eksepsyon. Grabe. Sobra naman hirap nito. Tara na. Tara na. Ang dali lang ng tanong na ito. Pwede ring maging mahirap. Matandang Meng salamat at bumisita kayo sa aming baryo. Ako at si Zhou Yang, taos puso ang aming paggalang. Ha! Walang anuman ang anak ninyo sa universidad. Siya rin ay isang natatangi. Narinig ko nga ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan. Talento sa Departamento ng Matematika. Salamat, Professor Meng. Ipagpapatuloy ko po ang pag-aaral.
Ito. Sino ang nakasagot ng tanong na ito? Sino ang gumuhit-guhit sa pisara? Di iyon basta gulok-gulok na resolba nga ng isang tao. Bilisan. Ibigay ninyo sa akin ang sagot ng tanong na ito. Di ako nagkamali ng tingin. Ito nga ang sagot. Ang tanong na ito ay isang pambihira na napakahirap na problema sa Olimpiada. Kahit ang mga nangunghuna sa universidad, ilan lang ang makakagawa na makakabuo ng solusyon. Di namin inasahan na sa bawyong ito palalabas na hulmanat. Ay, nakita nyo ba? Sino ang nakasagot? Wala naman. Sobrang dami kasi ng taong pumunta ngayon. Siguro kailangang tanungin ang nagbabantay para malaman. Sige, punta na kayong magtanong. Mahalaga ang taong ito. Ito ang kailangan ng huwaguo na talento sa matematika. Huwag nang maghanap. Ako yon. Masyadong madali ang tanong na to. Sasabihin ko, dagdagan pa ng hirap. Sinong batang pasaway yan? Anong alam mo? Umalis ka na. Ito pa naman ay level na pandagdig isang napakahirap na problema sa Olimpiada ng Matematika. Na makasagot dito, tiyap na pinakamagaling na talento ng huwaguo munting bata. May mga bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Ikaw, hindi ka ba yung anak ng pamilya Gu? Gu Mian? Bakit ka gumagalagala? Inaabala mo ako. Napakaalala ko sa'yo. Gu Jing, ikaw pala talaga. Kung hindi ako nagkakamali. Ito ba ang kapatid mong babae? Kilala ninyo ba siya? Professor Mengmi, hindi po kayong alam. Siya nga noon, din estudyante ng Haicheng University. Ngunit inakusahan siyang nagnakaw. At may utang din siya sa sugal. Ngayon, tumigil na siya sa pag-aaral. Hindi yan totoo. Hindi ako nagnakaw. Ikaw ang nag-aakusahan sa akin. Profesor, ang taong ito ay kilala namin bilang isang hindi nagbabayad ng utang. Hanggang ngayon, may utang pa siya sa aming pamilya na 100 yuan. Ganyan na tao, walang karapatang sumali sa Olimpiada ng Matematika. Alisin ninyo siya. Nakapagparehistro na ako. Wala kayong karapatan agawin sa akin ang aking karapatang sumali. Professor Meng, kayo ang hurado. Hindi ba tama ang sinasabi ko? May patakaran ang paligsahan na sadyang hindi pinapayagan ang mga inakusang lumabag sa batas na lumahok. Kung may ebidensya kayo na magpapatunay na talagang walang nilabag na batas. Gu Jing, bibigyan kita ng pagkakataon sumali. Basta, makuha mo ang unang pwesto. Ang utang mo sa amin, hindi mo na kailangan bayaran. Sa kabilang banda, tatay. Kung hindi mo makuha, ipipangako namin ang bahay at lupa mo bilang kolateral sa amin. At tulian kang alis sa baryo. At hindi lang yan, may tiyo sa Silangan Baryo na gustong kunin ang kapatid mong si Gu Mian. Walang mangyayari. Sino namang hindi nakakaalam na walang asawa ang tiyong iyon? Ipinapadala mo ba ang kapatid ko bilang isang child bride? Batang to, ano bang sinasabi mo? Tama lang na maawa ako sa inyo na ulila. Paano mo pa nga niyan sinasabi na parang madumi ang intensyon? Isang tanong lang, sasangayon ka ba o hindi? Kung hindi naman, huwag na kayong sumali sa Olimpiada ng Matematika. Kung manalo ako, ang premyo para sa unang pwesto, ibabalik ang sugal na utang ni tatay at saka ako madadala si Mian sa paaralan. Ngunit, hindi pwede. Hindi natin pwedeng panganibin si Gu Mian. Sige, tingnan natin kung sino. Pero, kung tayo ang manalo, tayo ba ay kailangan sa harap ng lahat? Magyuko at humingi ng tawad. Gu Mian. Nagsasawa ka na ba? Hindi ito biro. Gu Jing. Tapos, magkita tayo sa paligsahan. Professor Meng. Batang pass away, Gu Mian. Matagal na akong huminto sa pag-aaral. Hindi na kasing taas ng dati ang aking math. Ikaw naman, kakaunti pa lang ang taon mo sa pag-aaral. Kung matatalo tayo, Maapektuhan ikaw. Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ako matatalo sa matematika. Maligayang pagdating sa inyong lahat, mga kasama sa paglahok sa pandigdigang seleksyon ng Olimpiada sa Matematika. Ngayon, pipiliin natin ang nag-iisang mananalo na kakakatawang pupunta sa paligsahan ng lungsod. Susunod magsisimula na ang aming paligsahan paglutas ng mga tanong. Sino ang pinakamabilis? Sino ang mananalo? May sasabak pang kalahok? Ako. Umakyat ka. Ipakita mo ang mukha ng henyo sa matematika sa harap ni Professor Meng. Ipakita ang galing mo. Palayasin si Gu Jing na walang kwenta. Talagang paalisin siya. Noong kaukaw niya, kinuha niya ang iyong pansin. Tatay,
Huwag po kayong mag-alala. Kuching, maghintay ka na lang. Lumayas ka sa baryo. Simula ng oras. Itong tanong, tila mula sa nakaraang Olimpiada, ang binagong pinakamahirap na tanong. Ang bilis niyong gumawa. Tunay nga, taga Haicheng University. Henyo sa matematika. Kaya niyang lutasin kahit sobrang hirap. Sedyen minuto nang nakalipas. Naalala ko, ang kampeon ng nakaraang Olimpiada, ginamit niya ng 5 minuto para malutas iyon. Sige na. Natapos na ng kalahok ang sagot. Oras, 10 minuto. At ang sagot ay ganap na tama. 10 minuto. Ginawa niya sa loob lang ng 10 minuto, naayos niya agad. Ito na ang first place. Walang iba kundi siya. Kuching, ikaw na. Kuching, panahon mo na. Nyan, ikaw muna. Huwag kang maglaro, Mian. Hindi ka naman nagparehistro. Mas mabuti, kuya na lang. Simula ng oras! Matagal na siyang hindi pumapasok sa eskwela. Baka hindi na niya maintindihan ang tanong. Tingnan nyo, hindi man lang kumikilos ang hawak niyang lapis. Mas mahusay pa ang anak ko. Ay, Ang paraan ng pagsod na yan, tulad ng kay Popeso ng Mathematical Association, eksaktong pareho. Hindi ba sinasabi nila na huminto siya sa pag-aaral nun? Paano siya naging ganun kagaling? Sana nga, siya nga dati ang top scorer sa Gaokao. Hindi walang katotohanan ang reputasyon niya. ang problemang ito, mabilis sa una, mahirap sa dulo. Maraming magagaling na estudyante ang natigil sa huling bahagi. Gujing tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Sa likod. Bakit ang dami ng ganitong mahihirap? Baka kailangan gamitin ang isang formula. Yung formula na yon. Naalala ko yan sa aklat ng tutorial. Nakita ko. 7 minuto na ang lumipas. Tapos na siya. Siyam na minuto ang lumipas. Ang pagitan sa oras ng nangungunang manlalaro, 1 minuto lang ang pagitan. Ang manlalarong ito, makakatapos ba siya ng mas maaga? Kuching. Ako at ang tatay ko, nakuha na namin ang tagapaglabas ng tanong. Yung tanong na ibinigay sa'yo, kakailanganin niya ng isang formula na lampas sa silabus. Sigurado kang matatalo. Ang hirap ng tanong na ito kumpara sa dati. Hindi talaga maaaring ikumpara. Hindi ba, maghihintay na lang ba tayo ng swerte? Gamitin ang post-layer linkage. Malulutas ang tanong. Batang pasaway. Anong kalokohan yan sinasabi mo? Ano? Li? Karanasan ni Lipu. Akala mo ba professor ka sa math? Ku-jing. Ipakita mo. Gawin mo yan. Isang tao na hindi man lang nakatapos ng elementarya. Batang pasaway. May hindi alam kung anong olimpiada. Wala siyang alam, di ba? Saan ang gagaling ang batang to? Nanggugulo siya ng paligsahan. Palayasin ninyo siya! Hindi tama ang pormulang ito. Talagang kumpara sa sagot, mas mabilis, mas simple. Bata lang siya. Paano niya naisip yan na mas malalim pa kaysa sa professor? Kuya, maniwala ka sa akin. Mga kasama, tumahimik kayo. Bawal magingay habang may paligsahan. Hindi na marami ang oras. Wala nang magagawa. Magpusta na tayo. May 10 minuto na lang. Natitirang huling 10 segundo. 10. Siyam. 8. 7. 6. 5. Tapos na ang sagot ko.
Ang mandalarong ito ay nakatapos ng sagot. Oras na ginamit, 9 minuto 55 segundo. Tama ba ang sagot nito? Ang tanong na ito, sa lohika. Hindi ito galing sa manlalarong ito na pag-iisip sa pag-solve. Sabi ko na naman, ang batang yun, huwag naman paniwalaan agad. 구징 다로 가나. Pero, tama ang sagot. Kaya. Wasto ang paraan ng pag-solve. Ano? Sabi mo ba talagang nasagot niya? At hindi umabot sa 10 minuto. Yung paraan ng batang kakaraan, nilalamang ng ilang segundo at na-resolve na. Kung agad naming alam na ganito kabilis ang pag-solve niya, mas mabilis pa yata kaysa dating kampiyon. Hindi pwede. Paano naman posibleng tama ang sagot? Tama nga. Mali naman ang proseso nila. Paano magiging tama ang resulta? Ibig mong sabihin, hinihinala ninyo ang aming mga hurado. Sa panel ng komite namin. Kaya inaabiso ko, sa paligsahang seleksyon na ito, ang nagwagi ay Gu Jing. Yi! Mian, panalo tayo. Pero si Mian niya, kailan siya naging ganito kagaling? Hindi ako kontento. Professor Meng Sigujing ay nandaya. Ang kapatid niyang babae ay nasa paligsahan at naglilipat ng mga sagot. Nangangambang sinisira ang kaayusan. Pinaghihinala ang may paglabag. Dapat ikansela ang resulta nila. Oo nga. Tama, hindi ito tama sa patakaran. Ito, Ang tanong na sinagutan ng kuya ko, kumpara sa tanong ninyo, kitang-kita na. Iba ang antas ng kahirapan. Hindi ko alam kung tinatawag na paglabag. Nais kong mag-hire ng reklamo sa komite. Imbestigahan ang naglabas ng tanong. Pinaghihinalaan ko na may pagkiling o daya. Batang pasaway, bakit ka nagsisinungaling? Anong sinasabi mo, Professor Meng? Huwag ninyo siyang pakinggan na nagkakalat ng sabi-sabi. Alam naman ang lahat, random ang paglalabas ng tanong. Parang mga tanong sa gaokao, may mga makakagawa at may mga hindi makakagawa. Ito ay pampalaklukan lang. Bakit naman nauuglay dito sa pandaraya at paborismo? Oh, Professor Meng. Swerte. Bahagi rin yon ng kakayahan. ang pagpapasa ng formula sa lago ay labag sa patakaran. Pero ang hirap ng dalawang tanong na yan, talaga namang malaki ang diferensya. Para maging patas, magpapatuloy tayo sa isa pang round ng pagsagot. Kailangan natin matukoy ang tunay na panalo. Kayo mga Ginoo at ginang, ano ang inyong desisyon? Sang-ayon ako na mag-ulit ng laban. May ilang gustong takasan na lang. Kung takot kayo, tumalilis na kayo ngayon. Ibigay ninyo ang mga lupa't bahay, lahat ng asset ninyo. At saka, Ang iyong kapatid na babae. ang aking tiyuhin, matagal na silang naghihintay. Sige. Sasali ako. Ang dalawang taong ito, sobrang sabik naman magpatalo. Kung pumayag silang mag-overtime, tiyak may panlilinlang sa loob. Kuya, baka ako na lang pumunta? Gu Mian, humimlay ka na lang dyan at huwag mag-alala kahit tama ka lang dahil sa swerte. Ngunit puro swerte lang, hindi mo mapapanalo ang paligsahan. Hayaan mo, ako na lang ang lalaban. Susunod ay ang aming overtime patuloy pa rin sa pagsagot. Sino ang unang lalabas na manlalaro? Noon, ako ang nauna. Ngayon, hayaan mo nang si Gujing ang mauuna. Sige. Sige, ako muna. Maginat ka. Kahit naglalakad lang, nadadapa ka pa. Ayos ka lang ba? Ay, pasensya na muli. Kitang natapakan. Sana hindi ka magagalit. Huwag kang maging hindi marunong umangal. Kakaunting aberya lang kanina. Kaya ngayon oras na ni Gu Jing. Timer. Simula. Hindi tama. Ito ay variant ng final problem noong nakaraang taon. Mas mataas pa ang hirap. Bakit lalabas ang ganitong tanong-tanong sa isang seleksyon pa lang? Para kay Kuya, hindi ako pwedeng talo. Kwafzi. Tapos ko na. Hatol ng mga hukom. Tama ang sagot. Ang oras ni Gu Jing, 20 minuto. Pakiusap,
Umahon ang susunod na kalahok. Gu Jing. Talagang tapos ka na ngayon. Ang problemang ito ay mas mahirap. Kumpara sa kanina, mas matindi ang hirap nito. Simulan ang oras. Simulan. Natapos ko na. Ang oras ng kalahok na ito 9 na minuto, 20 segundo. Ang sagot sa problema ay eksaktong tama. Hindi pa umaabot sa 10 minuto. Ang champion nung nakaraang taon, pinakamabilis pa ay umabot ng 11 minuto. Kaya pala. Nagpapahuli lang siya kanina. Talagang di maanta ka ng galing. Pero ang 20 minuto kumpara sa 9 na minuto ay talagang malubang pagkatalo. Gu Jing, talo ka na. Pagtalo, huwag nang magpaligoy-ligoy. Umuwi na agad isuko ang bahay at bukid. Apat ka naman, sunod mo akong agad. Sino ang nagsabi na talo tayo? Professor Mang, nag-apply ako para sa Olimpiada ng Matematika. Professor Mang, gusto po akong sumali sa Olimpiada ng Matematika. Bata, ang paligsahan hindi lugar na pwede mong pasukin kahit kailan mo gusto. May patakaran at tuntunin dito. Kung gusto kang sumali, kailangan mo munang magdala ng form ng pagpaparehistro. Oo nga, huwag ka nang manggugulo. Swerte lang ang hula mo kanina. Isang bata na hindi pa tapos sa elementarya. Umuwi ka na at mag-aral ng basic math bago bumalik. Ha? Lolo, ang sama naman ng pananalita mo. Ano? Lolo. Tinawag mo akong lolo? Hindi yon. Ako to. Nasa 40s pa lang ako. Bakit mo ako tinatawag na lolo? Ang yabang mo, batang yan. Ito po ang application form. Pwede na ba akong sumali? Saan ka nakakuha ng form? Sino ang pumirma nito? Ha? Hindi ko rin alam eh. Ano nga ba ang nangyari? Pwede na talaga siyang sumali. Mian. Kuya, maniwala ka sa akin. Hindi ko inakala. Sa paligsahan namin na yon, may dumating na isang pinakabatang kalahok. Anyayahan ang tagapaglabas ng tanong sa entablado. Ito ang kapatid na babae ng pamilyang Gu. Hindi niya maabot ang pisara. Gulo na talaga ang mga nag-organisa. Pati ang form ng bata. Naaprubahan pa! Simulan ang oras. Magsimula. Problemang kalkulasyon. Ang daming numero. Di ko mabasa. Kaya ba ng tao itong lutasin? Nakakatakot. Ito noon ay para sa huwago, mga nangunggunang matematiko. Kailangan nilang kalahating oras bago malutas. Tingnan natin, anong gagawin mo? Nasagot ko na. Grabe, nakakagulat naman. 1 minuto lang ang nakalipas. Ang bilis. 1 minuto na na. 1 minuto. Anong birong yan? Baka puro sulat lang yan. Para lang magkunwaring may mukha pa. Wala ka ng hiya. Gu Jing. Iyan ang itinuro mo ang mabuting kapatid na babae. Kaya ang resulta, tama ba talaga? Wallow, tama. Napakaliit na bata, talagang tama ang sagot. Tama. Apat. Tama. Tingnan natin ang huling kalahok. Siyam perfectong tama. Batiin natin ang kalahok na Gu Mian na naging nagwagi sa seleksyon. Di ko inasahan Mian. Ang galing niya pala. Henyo talaga grabe. Henyo na nga talaga. Nagkamali ako noon sa paghusga. Kung ikukumpara, yung 9 na minuto ni Zhou Yang kulang na kulang. 1 minuto panahon lang. Tasosolve niya ang napaka-komplikadong problema. Kung mayroon ng ganitong henyo, baka
Huwago, talaga bang mananalo kayo? Panalo ako. Ayon sa pustahan, kanselado ang isang utang. Kayo pa ang dapat kayang bayaran ng kuya ko. Nayumuko. Mag-sorry. Kalokohan. Wala kayong karapatang sumali sa paligsahan. Saan pa nanggagaling ang panalo o talo? Sakto. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya ninyo sikat na taksil sa utang? Tumigil sa kolehiyo. Parang kriminal pa nga. At ngayon pa, gusto pang manalo. Ang kapal ng mukha ninyo. Paano ninyo nasabi yan? Ang salita ng isang marangal, hindi madaling bawiin. Dati pa kayong pumayag ng maayos. Mabuti pa nga ang usapan noon. Ngayon, nilalaro ninyo ang batas. Nagmamatigas. Kung hindi kami nagpakabayat, hindi pa kayo makakapasok ng gate ng paligsahan. Hindi kayo papayagang pumasok. Sa tingin ko, kayo dapat ang lumuhod at magpasalamat. Kuya, sabihin mo sa mga kabaryo natin, utang na papel at pag-urong sa pag-aaral. Ano ba talagang nangyari? Alam naman ng lahat. Ang tatay ko mahilig manugal. Kulang na talaga ang kinikita sa bahay. Kailangan pang mag-aaral si Mian at ako. Pilitan ng nanay ko. Humiram siya ng 20 piso kay punong baryo para pambayad ng tuition namin. Pero dahil hindi siya marunong gumasa, pinapirmahan siya ng punong baryo. Isang utang na 100 piso ang ilagay. Ngunit binigay lang naman na 20 piso. At tungkol sa pag-urong sa pag-aaral, ikaw naman ang siyang nagnakaw ng kwintas ng kaklase mong babae, tapusin mong ibintang sa akin. Sadyang kanyang pinagdidyaryo ang buong bayan. At sa huli, pinilit ako na tumigil sa pag-aaral. Ikaw, hindi mo ako dapat sinisihan. Professor Mang, hindi lumabag ang kuya ko sa batas. Sa paligsahan na ito, karapat-dapat kaming sumali. Ayon sa mga patakaran, tama ang aming pagkakaayos. Nagre-report ako sa batang pasaway na ito. Paano siya makakasolve ng Olimpiada na tanong? Dapat ito ay pandaraya. May problema talaga rito. Hinihiling ko sa organizing committee na imbestigahan ito. I-disqualify ninyo ang kanyang resulta. Ryan, sa tingin ko, ang totoong nandaya, kayo nga. Ryan, sa tingin ko, ang totoong nandaya, kayo nga. Dinili ninyo na ang tagapaglabas ng tanong ng maaga. Pinapabasa niya sa inyo ang sagot sa bawat tanong. At sinadya ninyong bigyan ng iba ng mas mahihirap na tanong para maalis ang kalaban at makapasok kayo ng matagumpay. Kalokohan. Matalino ang anak ko. Ang mga tanong sa exam, kanyang sinagot ng mag-isa. Kung ganon, ano ito? Huwag mo nang hawakan. Iyon ang nasa buwisa mo. Ikaw, ipinaparatang mo ako. Isasakdal, kitang paninirang puri. Professor Meng Huwag, punin niyo siyang pakinggan. Paano naman kami gagawa ng ganitong klase ng bagay? Nandito pa ang sulat ninyo. May sulat kamay pa na nagpapatunay ng usapan. Matibay ang ebidensya. Gusto pa kayong magpaliwanag? Tawagin ninyo ang mga tao. Professor Meng, pakinggan niyo ako, Professor. Dalhin ninyo siya. I-turn over sa public security para imbestigahan. Professor Meng, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Huliin siya. Ganun pala. Ayos, nahuli ninyo siya. Buti at napansin mo. Kung hindi seleksyon, masisira ng mga taong ganyan. Ayoko lang makita sila na inaapi ang kuya ko. Kumyamyang. Ang matematika mo, saan mo ito natutunan? Nag-aral ako mag-isa. May natatanging talento ka. Baka naman, baka siyang pag-asa ng huago na makakwalify. Kailangan kong hikayatin siya ng mabuti. Ikaw ba si Gu Jing? Tungkol sa pag-drop out. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, ayusin ko ang aplikasyon mo. Inanyayahan ka namin na magpatuloy mag-aral sa Haicheng University. Talaga ba? Salamat, Professor Meng. Ang pagang ito sapat na para sa iyo at sa iyong kuya. Para kayong mabubuhay na maginhawa buong buhay. May hinihingi ka ba? Humihiling ako na sa pandaigdigang seleksyon ng Olimpiada sa Matematika. Makuha mo ang pangalawang pwesto. Ang matematika ng Huago mula pa noong makabagong panahon ay palaging nahuhuli sa mundo at kinukutya ng ibang bansa. Noong mga nakaraang paligsahan, ang ating mga kalahok ay nilet ng may malisa ng ibang bansa. Ikaw ay isang magandang talino. Sana para sa Huaguo, magbigay ka ng karangalan. Siyempre naman, hindi kailangang ikalawa lang basta makapasok ka sa finals. Ang 20,000 na ito ay personal na gantimpala mula sa akin. Ayaw ko. Bakit? Sabi mo kulang? Kung gano'n dagdagan ko ng 10,000. Kahit isang sentimos, ayaw ko. Hindi lang yan. Gusto ko ring ipangako sa iyo. Ang kampeon ng paligsahan na ito, tiyak na sa atin, mula sa Huago.
Okay? Tunay na bayani ang lumilitaw sa murang edad. Ito para pumunta sa syudad at sumali sa paligsahan impitasyon. Nakipag-ayos na ako sa manager ng venue. Nauna na akong nabisuan sila. Ikaw at ang kuya mo mag-relax kayo at mag-focus sa paligsahan. Para sa ating huwago, ipaglaban natin ipakita ang galing. Hindi na tayo nakapunta sa syudad, ilang taon na. Ang laki na pala nito. Kuya, dali, pumasok na tayo sa venue. Kulang na ang oras. Sige. Beiyuan Changjie ay ang dating runner-up sa huling Olimpiada. Nabalitan din na siya. Ay miyembro ng Olympic. High IQ Association. Isa sa top 10 ng Yinghua Guo. Malakas na paborito ngayong taon. Oo nga. Ginoong Beiyuan sa wakas. Dumating na kayo. Dali! Pumasok po kayo. Finals ng Huaguo, Olimpiada ng Matematika, hindi nga nakakwalify. Tapos may lakas na humingi ng venue. Nagpapalaki ng muka, nagpapakitang may kaya. Pumunta sa Huaguo pero sobrang yabang pa. Sobra na ang pagmamalupit ng Ying Huaguo. Ay! Umalis na. Anong mga taga na yun to? Ay, umalis na. Anong mga taga na yun to? Kami ang mga kalahok. Nandito kami para sumali. Hindi ba ninyo alam? Dapat pumasok kayo 10 minuto bago. Lumipas na ang oras. Hindi na kayo makakapasok. Yun kanina. Paano nakapasok? Sila ay mga kagalang-galang. Kalahok ng Yinghua Guo. Taga-nayim kang mangmang. Bakit ninyo ikinumpara sa kanila? Tama! Tingnan mo muna ang sarili mong kalagayan. Umalis ka diyan. Yumuyuko kayo sa mga dayuhan, pero sa mga kababayan naman, sinusuntok-suntok ninyo. Pinapaboran ninyo sila. Hindi ba kayo natatakot na ire-report ko kayo sa tagapamahala ng paligsahan? Oh, ang cute naman. Tagapapahala pa daw. Alam mo ba kung sino ang pinuno ng tagapamahala ng paligsahan? Matandang Meng. Iyon ay Huaguo, isang nangumunang propesor sa matematika. Kayo na taga-baryo. Hindi man lang makikita ang mukha niya. Tapalan pa ng reklamo! Sinong akala mo ikaw? Yung nga si Matandang Men yung imbitasyon niya, ang nag-anyaya sa amin. Kayo ba? Makikikita pa ba ninyo si Matandang Meng? Nakakatawa talaga. Akala ko kaya kung makita ang punong propesor. Hindi ano ba talaga gusto ninyo para makapasok kayo? Gusto ninyong pumasok? Madali lang. Lumuhod kayo, yukod kayo para sa akin. Ikaw. Kung hindi ka kagalaw, magsasaka na kami. Ikaw at yung cute na yan, umuwi na kayo kung saan kayo nanggaling. Magsisimula na ang paligsahan. Hindi na pwedeng magaksaya ng oras. Sabi na, lumuhod na lalabasin namin kayo kapag ginawa nyo. Kuya, Sandali. Iyan si Matandang Meng, isang espesyal na panauhin. Ganun ba ninyo siya haharapin? Miss Zhou, Yang Master Zhou. Dalawang taga na yon lang sila. Paano magiging espesyal na panauhin? Muli ninyong tingnan. Baka nagkamali kayo ng alaala. Magkaibigan ang pamilya. Meng at Zhou mula pa noon. Kamakailan lang, si Matandang Meng ay nagpadala sa akin ng litrato para kilalanin ko ng mabuti ang lahat at maalagaan ng maayos ang mga bisita. Ano ngayon? Na yun nyo sasabihin sa akin. Na nagkamali ako? Hindi ko sinasabing pinagdududahan ko kayo, kundi Kung ganyan. sila lang ang nalate. Ayun sa patakaran. Kailangang mauna. Mga 10 minuto bago pumasok. Kami rin ay sumusunod sa patakaran. Patakaran. Mga alituntunin ng paligsahan. Nakasulat na malinaw sa papel. Para sa mga kalahok na tagalayo, may espesyal na konsiderasyon. Kung hindi lalampas sa 1 oras na pagka-delay, maari pa rin silang sumali sa kompetisyon. Paano kayo nakapasok muli? Anong tuntunin yun? Ate, huwag kayong makipagbalat sibuyas sa mga yan. Mapagkumbaba sa mga dayuhan. Pero pahirapan pa ang sariling tao. Opisyal kung ipinapaabot, tinanggal kayo sa trabaho. Huwag na kayong bumalik dito. Joe, kasamahang estudyante. Ang taga na nating hindi nagkita. Ang pang-itin ng ate, mukhang mali pala. Gustong-gusto niya ang ganitong klase ng lalaki. At may dala pa siyang batang nasa elementarya.
Mukhang hindi naman mukhang matalino. Kumusta? Ako si Gu Mian. Paano kita tatawagin? Kahit ano. Sabihin mo sa kaklase mo. Mukvo. Ito ang kapatid mong babae? Sinabihan kami ni Professor Meng na ang darating ngayon ay ang pag-asa para mag-qualify ang Huaguo. Iniutos niyang alagaan namin sila. Hindi ko inasahan, Gu Senior, ang galing mo pa rin sa matematika. May tsansang makapasok sa pandigdigang seleksyon ng Olimpiada sa matematika. Pero, ang nakakwalify ay ang kapatid kong babae. Kasama lang ako para samahan siya. Ang naka-qualify ay itong maliit na babae. Salamat ate. Niyan gutom na talaga. Ay, Ang hirap talaga pag lumalabas para sa batang ito. Tama nga. Nakalimutan ko tuloy ipakilala. Ito ang kapatid kong lalaki, Zhou Xiatian. Dumating din siya ngayon para sa paligsahan. Hindi pala siya. Kasama lang niya ang kaklase niya. Nag-aral si Xiatian sa Haicheng High School at saka nanalo pa siya ng Huaguo Olimpiada ng Matematika, pangalawang pwesto. Galing naman. Ngayon ng mga bata, talagang sobrang talino nga sila. Mas magaling pa nga. hindi na ako bata. Hindi na ako bata na eh. Sinasabi ko, Ikaw hindi naman, na ako bata. nasa high school ka diba? So mga 15 ka na lang, diba? Maging seryoso ka naman. 15 at kalahati na ako. Haha. Ay, anong ginagawa mo? Pasensya, hindi ko napigilan. Narinig ko tungkol sa paligsahan na ito. Pinaglalaban ang bilis ng compute at memorya. Di ko alam sa pagkakataong ito kung makakasali ba ang Huaguo sa finals. Ate, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Siguradong makaka-qualify tayo. Nandiyan si Gu Mian. Kaya ng Huaguo. Manalo sa kampyonato. Ikaw, bakit ka ba sobra magsalita? Pati mga taga-Huaguo, kaya rin makapasok at manalo? Nakakatawa naman. Matagal na tayo nandito. Kakatawan lang ngayon, may narinig akong biro. Noong nakaraang taon, ang math level ang nasa pinakababa mananalo ang Huaguo. Huwag niyong maliitin kami sa pagkakataong ito. Ang Huaguo, tiyak na makaka-qualify. Ang laki ng kumpiyansa Tiyak ba kayong kakayanin ng compute? Kung gusto, subukan natin. Sige, ikaw ang sasagot! 929,606.36. Magkano? Dahil estudyante ka, aaning kita ng awa. Sige, sagutin mo na. May 3 minuto ka. Dahil estudyante ka, bibigyan kita ng 3 minuto. Dalawampu't 5,000, 800, 22. Tuldok tatlo, valo siyam. Eksaktong 3 minuto. Ulit. 25,822. Pinarami sa 386. Hatiin sa 28. Anong sagot? Simple lang. Parang isa. Plus isa. Malapit ng mag-3 minuto. Huling 5 segundo. 5. 4. 3, 5, 5, siyam, 7, 4, tuldok 7, isa, 4. Anong husay yan sa pag-aapi sa bata? Ako naman ang susunod na kalaban ninyo. Ikaw? Hindi pa 5 taong gulang. Batang pasaway. Marunong ka na ba mag-plus, minus, multiply at divide? Tapang mo pa lumaban sa amin. Bata ka pa. Pero ang lakas ng yabang. Swerte mo lang kanina. Nakahula ka lang. Itanong ko sa'yo ulit. Walang daan. 88,000. 8,000, 800, 80. Hatiin sa 3,000, 600, 66. Bawas, 4,300 tuldok, 0.0 paisa, Fimax X2. Magkano ang sagot? Walang limit sa oras ngayon. Kung tama, pasado ka na. Ang hirap naman ng tanong na to. Kayo sa Ying Huaguo ba to? Kinagawang mahirap ang buhay ng tao. 1,950. Itong tanong na to. 3 minuto ang ginamit ko para masolusyonan. Bakit siya ilang segundo lang tapos na agad? Para patas naman. Bakit hindi palitan natin? Palitan ng ano? Ako ang magtatanong, ikaw ang sasagot. 234 times 7,890 plus 973,260 minus 518 plus 3,144 minus 10,712,146. Kaysa, magkano? 3 minuto na ang nakalipas. Ikaw, paano ka na? Nakuha mo na? Masyadong mabagal. 0 ang sagot. Sino ang pumayag makipaglaro sa'yo? Sabi ko ba na tama ka? Hindi ka nagkakamali. Ikaw.
Siguradong gumamit ka ng kalkulator. Nagtulungan kayo, sinadyang daya. Ganyan lang kasimple. Hindi kailangan. Ikaw, batong pasuway ka. Nanakit ka, pero ma-disqualify kayo. Tatawag ako ng security kaagad. Magsisimula na ang paligsahan. Mga kalahok, pumasok na kayo. Nanalo kayo dahil sa maliit na tuso. Tapos nagpapakasaya kayo. Sa paligsahan makikita ninyo. Ang kampeon na yon, tiyak na atin. Tara. Andito ako. Gusto niyong maging kampeon? Maligayang pagdating sa paligsahan ng Olimpiada ng Matematika. Ngayong araw, magkakaroon tayo ng individual na laban. Ang magwawagi ay direktang makaka-qualify sa finals. Susunod ay ang unang round, pagkalkula. Ang pinakamabilis sa pagkalkula agad na mananalo sa round na ito. Susunod, unang ipapakilala namin kalahok mula sa United Kingdom, George. George Sia ang magtapos sa Columbia University, 4 na sunod na taon unang nung departamente ng matematika. Nakatanggap ng double bachelor at ginawaran ng dean ng isang medalya ng karangalan. Yun ang tao. Sinasabing sa mga daang taon ng paaralan, iisa lang ang nakatanggap ng pinakamataas na parangal at siya nga pala ang nagwagi. Talagang puno ng mga bituin ang paligsahan na ito. Wow, ang dami ng magagaling. Hindi ko alam kung kayang tumagal si Gu Mian at si Xia Tian. Magpapakita ang electronic screen ng problema. Kapag natapos na ang manlalaro, pipindutin ang kulang button. Ito ring na isumite ang sagot. Ngayon, magsisimula ang oras. 3 digit na pagdaragdag at pagbabawas. Taong ito tumaas ang hirap. Ito ang pinakamahirap na mental arithmetic noong nakaraang taon. Taong ito, mas mahirap pa. Ang unang tanong ay umabot na sa mataas na pamantayan ng nakaraang taon. Napakahirap. Si George sa hindi pa umaabot ng 1 minuto, tapos na ang sagot. Tingnan natin kung tama ang kanyang sagot. Tama. Walang tama. 4 ang mali. Ay. Sayang. Sa pagkalkula, si George parang Diyos. Pero nagkamali siya. Nakakagulat talaga, isang hindi inaasahang resulta. Sinong manlalaro ang gustong sumunod at tumanggap ng hamon? Ako na. Hindi lang yan. Himingi ko pang tumaas ang hirap. Mula sa 3 digit na plus-minus, ginawang 4 na digit na plus-minus. Nakakagulat talaga Biyuan Sangje. Kusang nag-request na dagdagan ng kahirapan. Ayos maghanda simula ng oras. Isang minuto, si Beyuan Sangje natapos ang sagot sa loob ng 1 minuto. Ang bilis naman nito. Hindi ko nga mabasa ang mga numero. Tapos na siya sumagot. Kung ganun, ang sagot niya, tama ba yon? Tingnan natin. Tama. 6. Tama. Ang huling 3 digit. Tama. Ang huling digit. 9. Tama. Ang sagot? Ganap na tama. Talaga karapat-dapat ang manlalaro ng Ying Huaguo. Mukhang ang kampeon na yung, walang duda, siya na. Sa pagkakataong ito, ang Huago, muli, hindi makaka-qualify. Ay. Sunod naman. Mayroon pa bang sasabak? May lalabas pa ba? Nakakompetensya? Ano ba? Kayong mga taga-Waguo, hindi ba kayo tatapamin? Mga duwag. Mga duwag talaga. Ayaw ninyong sumabak? Ongga. Natatakot kayong matalo, kaya nagsusuko na lang. Sayang lang ang oras. Sobrang lapit na to. Inapi at inantagonize ninyo sila. Sinong nagsabing walang tutugon? Ako na. Balif ka ba? Kung lalaban ka, pwede kang mabigo ng nakahiya. Makakaapekto pa ito sa kabuuang ranggo. Sa susunod na taon na paligsahan. Baka hindi ka na nga makadalo. Kanoon ba nila inapi ang ating bansa? Iniisip ninyo, pangangat lang ng sarili ninyong ranggo. Bakit ka ganyan katuso magsalita? Nagbigay lang naman ako ng mabuting payo.
Kung walang sumagot, parang nagbitiw tayo. Nag-quit. Kahit ano pa man, hindi natin dapat hayaang si Ying Huaguo manalo nang hindi lumalaban. Sige, tunay kang mabuting bata. Tama ang sinabi mo kanina. Ako anak. Ako na ang lalaban. Ako na ang lalaban. Bata rin pala ang babaeng kalahok na to. Mukhang 5 taon lang ang edad niya. Posible bang sa Huaguo? May panibagong lumilitaw na henyo? Naiwala ka na ba sa katinuan? Siya pa yun, si Bei Yuan Changjie. Akala ninyo hindi sapat na napahiyan ang huwago? Kulang pa ba ang kahihiyan nila? Paligsahan. Hindi ito laro-laruan. Ang matatalo ay kayo rin lamang. Sige. Ne, simula ng oras. Sandali, nais kong madagdag ng hirap. Gagawing 16-digit na numero ang tanong. Hahatiin ng 9-digit na numero. Paliw pa siya? Ang hirap na ito ng Bei Yuan Changjie. Sapat na yon. At siya pa ang magpapahirap pa. Gu Mian, manlalaro. Sigurado ka ba? Ang antas na ito, sa mga naunang paligsahan, hindi pa talaga ito lumabas. Wala siyang pakialam sa taas ng hirap. Panalo na ang talo niya. Sige, Gu Mian, manlalaro. Maganda ka na. Sige, Nin. Simula ng oras. Sobrang haba naman ng bilang na yan. Sampung segundo. Gu Mian, manlalaro. Natapos ang sagot sa 10 segundo. Tingnan natin. Tama ba ang sagot niya? Tama. 7. Tama. Huling 3 digit. Tama. Huling digit. Parang hindi tama. Ala, haka-haka lang pala. Bata pa siyang babae. Ano bang alam niya sa kalkulasyon? Ang utak kapag naku-compute sa napakahirap na tanong, madaling magkamali. Masyado siyang padalos-dalos. Pasensya na, mga kasama. Mali ang pagkakita ko kanina. Huling digit. Tama. Sakto ang buong sagot. Totoong tama si Gu Mian. Paano nangyari yan? Siguradong naguhula lang siya. Kalahok na Gu Mian. Natapos niya ang sagot sa loob lang ng 10 segundo. Isang bagong record ng mundo. Ipinanganak mula sa laban na ito. Palakpakan. Sige. Ipinapahayag ko ang resulta ng unang round. Panalo ang manlalaro mula sa Huaguo. Mangyaring umakyat ang ating manlalaro. Kaunting ayos lang. Maghanda na para sa susunod na round. 10 segundong kontra 1 minuto. Ito talaga panalo na parang dinurog sila. Ang manlalaro mula sa Ying Huaguo, hindi rin pala ganito kagaling. Hindi pa man lang kayang tapatan ang isang batang Huaguo. Kanina ba? Ang yabang nila. Bakit na yun tahimik na sila? Eksakto. At nangahas pa silang insultuhin kami. Mag-sorry kayo agad. Magsisi kayo. Gu Mian, salamat sa pagsusumikap. Gusto mo ba kumain ng konti? May kaunting prutas pa rito ang ate mo. Tagara, anong balak mo? Pasensya na. Dati minalit kita. Hindi ako mabuti ang pagtrato sa'yo. Pasensya na. Wala yan. Ang bait mong bata. Hindi pinapansin ni Gu Mian. Bakit nagsasalita si Gu Mian? Parang maliit na matanda. Oo nga. Wala nang gumaling si Gu Mian, parang ibang tao na siya. Ang talino ni Gu Mian. Dapat niyang mapasok ang Huaguo Research Institute. Uy, narinig ko na ngayon ang Huaguo Research Institute ay nagmamadaling kumuha ng mga pambansang talentong matematiko. Hinahanap nila ang mga makakabasag ng hadlang ng ibang bansa sa larangan ng agham at teknolohiya. Ngayon din, susulat ako kay Matandang Meng. Titingnan natin kung posible. Ata ang Huaguo Research Institute hindi madaling pasukin. Bagaman, amin ako, talagang mahusay siya. Pero para makapasok doon, kailangang makuha muna niya ang top 3 sa kompetisyon na ito para karapat-dapat siguro. Tama at saka maliit pa si Gu Mian na yon. Panahon pa niya para mag-aral. Tama ka rin, sobra akong nagpadali-dali. Ang Huaguo Research Institute.
Kung makapasok naman ako, baka magamit ko ang mga teknolohiya mula sa hinaharap. Pabilisin ang pag-unlad ng huaguo sa larangan ng agham. Lutasin ang kasalukuyang problema ng huwago. Kuya, hindi ka ba nagtataka bakit? Ako'y nagbago ng ganito kalaki. Bakit nga ba? Sasabihin ko sa iyo ngayon, sana hindi ka matakot. Sa totoo lang, hindi ako si Gu Mian, kundi ako ay mula sa ika-21 siglo, isang professor ng matematika ng huwaguo. Sa totoo lang, hindi ako si Gu Mian, kundi ako ay mula sa ika-21 siglo, isang propesor ng matematika ng huwaguo. Kaya-kaya kong pumasok sa Huaguo Research Institute. Huwag kang mag-alala. Mian, kuya naiintindihan na gustong pumasok ka sa Research Institute. Pero hindi mo naman kailangang dahil dito. Walang katotohanan yan. Kuya, grabe naman ako. Hindi nakahanga-hanga kung bakit napakabilis mong mag-compute. Kaya pala, professor mula sa hinaharap. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kung ganon, ako ang pinakamagaling na matematikong henyo sa mundo, Zhou Xiatian. Ang panaginip na ito. Matagal ko nang pinapangarap ito. Gu Mian, Kuya Xiatian, nagbibiro lang kanina Huwag mo nang isipin. Ang magkaroon ng pangarap ay mabuti pa rin. Malapit na ang ikalawang round. Mga kalahok, maghanda. Gu Mian, sisimula na ang paligsahan ate mo. Susuporta sa'yo. Ate Joe, kung si Gu Mian manalo sa paligsahang ito, maaari mo ba? I-rekomenda si Gu Mian sa Huaguo Research Institute. Siyempre, maari. Sige, kasunduan na. Sobrang tiwala naman niya. Hindi naman ganoon kadaling makuha ang kampyonato. Maganda naman ang may pangarap, diba? Nagsimula na ang paligsahan. Ngayon gagawin natin ang ikalawang round. Memory round. Ang event sa round na ito, micro-water identification. Anyayahan namin ang mga kalahok upang obserbahan ang isang baso ng tubig. Pagkatapos, ilalagay ang basong tubig na ito sa loob ng 100 mga baso ng tubig. Kung ang kalahok ay matagumpay na maling magpakilala, matagumpay siyang makaka-qualify. Pagkilala sa tubig. Hindi ba pare-pareho lang yung tubig? Ang hirap naman nito. Sadyang pinahirapan talaga ng mga organizer. So, sinong handang unang tumayo para sa hamon? Micro na pag-distinguish ng tubig. Matinding pagsubok sa memorya at atensyon. Kung wala kang nakakabighaning speed memory at likas na talento, bigo lang ang makukuha mo. Ako naman, meron ako ng titulong World Memory Master. Sa paligsahan na ito, tiyak kang matatalo. Ganun ba? Sa diksyonaryo ng buhay ko, wala ang salitang bigo. Pero ang daldal naman. Ako muna. Staff, pakikuha ng basong pinili ng mga hurado. Iabot po sa kalahok para inspeksyon. Pagkatapos ng pagmamasid, pakilayo ang kalahok mula rito. Susunod, bibigyan natin ng mga kalahok ng 2 oras na oras para mag-obserba. Maaring ilagay ng kalahok ang pinaghihinalaang bagay sa pamamagitan ng rubber band para isirkulo at saka maingat na kilalanin. Ngayon naman, simula na ang oras. Ang bilis naman! Sa 10 minuto kalahati na ng mga baso ng tubig ang naobserbahan. Ganon kabilis na nakalok na ng target. Kalating oras pa lang ang lumipas, hindi ka panipaniwala. Beiyuan Changjie, tunay na karapat-dapat na naging pangkalahatang ikatiga noong nakaraang memory. Open, napakabilis na kanyang memory. nahanap ko na ang target. Nakakamangha talaga. Ang kalahok na si Beiyuan Changjie ay sa loob ng hindi hihigit sa 40 minuto na natagpuan ang target. Ngayon, tama ba ang kanyang sagot? Tingnan ang malaking screen. Tama, binabati namin ang ating kalahok na si Beiyuan Changjie. Inaasahan namin si Beiyuan na umupo-upo po kayo. Susunod na round, ako na ang susubok. Susunod na round, ako na ang hahamon. 40 minuto, ang bilis naman. Mukhang wala ng pag-asa si Gu Mian na manalo. Nakakarating na si Gu Mian rito.
Talagang kahanga-hanga na iyon. Laban lang kaya niya yan. Sa tingin ko baka nga manalo siya. Sunod na yon ay aming staff. Ibigay ang basong pinili ng mga hurado para tingnan ng kalahok. Tapos ng pagmamasid. Kalahok gumian-mian, sigurado ka ba? Sigurado ako. Kalahok, tumabi muna. Susunod, magkakaloob kami ng 2 oras para magmasid. Maaring iring ng kalahok ang kahina-hinalang bagay gamit ang rubber band. Tapos, suriin ang mabuti. Ngayon, simula ng oras, simula. Sandali, susuko na ako sa pagmamasid. Mian. Anong sabi niya? Sabi niya, Susuko siya sa pagmamasid? Totoo ba to? Susuko siya sa pagmamasid? Susuko siya sa pagmamasid? Parang pag-atras sa paligsahan ba yan? Anong pagkakaiba? Sobra naman ang tapang niya. Baka hindi niya maalala mismo. Aasa na lang sa swerte para mahulaan? nakakagulat talaga. Ang ating kalahok, gumian-mian, ay sumuko sa hanggang 2 oras na pagmamasid at pinili niyang direktang tukuyin. Na yan naman, oras, simula! Ngayon, nagsimula na ang oras. Ang bilis ng pagtingin niya, sobra kabilis. Ganito kabilis. Parang isang bawat segundo. Hindi pa umaabot ng 1 minuto, nakuha na niya ang pangalawang mesa. Dapat banggitin, pwede bilugan ng kalahok ang hinalang bagay gamit ang goma. Ngunit hanggang ngayon, gumian-mian, hindi isa man ang nabibilog niya. Nakita ko na ang target. Ang bilis niya maghanap. Ang mesa sa likod ni Mian Mian, hindi man lang tumingin. Nakalimot pa siya? Nagpapanggap lang, benyang katagal lang. Kung ayon sa karaniwan, hindi talaga mahahanap yon ang tamang baso. Iyon ga. Siyak na siya yan. Nagturo lang siya ng mali. Siya? Siyak na talo. Kalahok na gumian-mian. May isa pang lamesa ng tubig sa likod. Hindi mo pa tiningnan. Sigurado ka ba? Lahanap mo na ba ang target? At saka, hindi mo pa nagamit ang rubber band. Sigurado ako. Nakita ko na. Ang tamang sagot. Ang ating kalahok na gumian-mian sa hindi pa umaabot sa 5 minuto, nahanap na ang target. Ganitong bilis sa mga nakaraang paligsahan, di pa naririnig. Baka may bagong world record sa kompetisyon na ito. Magaganap ba? Tingnan ninyo ang malaking screen. Dapat tamato. Congrats kay Gu Mian Mian. Mian Mian, tama ang sagot. Hindi inasahan. Tama si Mian Mian. Sabi ko na, kaya niya manalo. Mian. Kailan ba siya naging ganito kagaling? Kaya naman, inaanunsyo ko. Ang nanalo sa round na ito ay ang kalahok mula sa Huaguo. Gu Mian Mian. Ako'y tutol, may dayan. Kailangan may dayan dito. Isang walang kilalang batang pasaway. Paano niya nalaman agad ang sagot? At nang manalo pa sa akin, tiyak kayong may kinalaman dito. Isang pandilin lang ng mga taga-Huaguo. Tapos tuwing nakikita namin, lagi kaming natatalo sa inyo. Kaya ngayon na kami ang host, tiyak may paandar kayo sa likod. Ibinigay ninyo ang sagot sa kanya ng maaga. May punto rin naman. Ang paglabas ng bata nito, Ay, napakakulayan. At saka, wala namang espesyal na record o resume. At pang-ahon pa, mukha siyang hindi lampas 5 taong gulang. At manggagaling pa sa baryo. Paano niya maiintindihan ang ganoon kahirap na kalkulasyon? Ang antas ng matematika ng Huaguo, Talagang panghina na. Huwag na nating pag-usapan ang pull-level pa kung ako ang tatanungin. Siguradong nandaya ang Huaguo. Manlalaro, Beiyuan, Sangje. Huwag mo naman basta-basta isisi. Ano? Paninirang puri ba yan? Kayo ang mas alam ninyo sa puso ninyo. Paano naman nung hindi na makakuha ng panalo? Kaya nagpanik at gumawa ng talokohan. Ikaw. Anong ikaw pa? Ako. Ano bang ako? Sasabihin ko sa iyo, ang paligsahan na ito, sundin ang lahat ng patakaran. Bukas at malinaw. Kung hindi ka sang-ayon, sumunod ka sa proseso, pumunta sa korte, maghan ng kaso. Hindi ang mag-ingay lang dito, na puro salita lang. Kalokohan. Tama ang sinabi niya. Tama. Matandang Meng. Yon ang Huaguo unang matematiko nila. At dating presidente ng aming Mathematical Association, si Matandang Meng, na kilala na dati. Miyang-miyang, nakita na naman tayo. Magandang araw, Professor Meng. Ang iyong tagapagtugunon, nung nagtatrabaho siya, kasama namin.
Madalas niyang ipinagmamalaki na mayroon siyang matalinong estudyante. Hindi ko inasahan na ganito ang kanyang asal. Professor Meng, nagtatanong lang ako nang makatuwiran ang aking pagdududa. Siya ay isang batang babae na wala pang 5 taon. Mahirap paniwalaan na mayroon siyang ganitong taas na antas sa matematika. May laging masigit at laging may mas magaling pa. Hindi ba itinuro sa iyo yan ng iyong tagapagturo? Ang iyong tagapagturo, hindi ba niya ito itinuro sa iyo? Nang araw ng seleksyon, nandun ako sa mismong lugar. Nakita ko siya ng personal sa loob ng ilang minuto na naresolba niya ang problemang yon na mula sa ating HUAG o Mathematical Association. Karaniwan ay kalahating oras ang kinakailangan para sa ganyang kalkulasyon. Kaya mo ba yon? Alam ko ang tanong na yon. Ito ay isang equation na rational na pinagsama sa exponential equation. Isang komplikadong kombinasyong ekwasyon. Napakahirap ng equation na ito. At si matandang Meng mismo ang lumabas at nagpatunay. Kaya nga sinasabi namin na ang Huaguo hindi siya manloloko siguro. Ying Huaguo. Bakit biglang nanaog ang boses niya? Kanina, parang ang mayabang pa niya. Tahasang hamunin ang ibang kalahok. Humingi kayo ng paumanhin. Magsorry. Kayo mga tagaying huwagwo, kapag nagkamali, dapat humingi ng paumanhin. Ang ganong simpleng asal, hindi ba itinuro sa inyo? Paumanhin. Magsorry. Sige. Gumiyan yan binabati. Kita nakapasok ka sa finals ng pandaigdigang seleksyon ng Olimpiada sa Matematika. Tinupupad ko na ang pangako ko. Kanina sinasabi mo na ayaw mo ng pera, kaya inusisa ko talaga. Ang pamangkin ko ipapalit ko. Sa edad niya, ang hilig niya ay mga math problem at pati na rin ang mga kaugnay na libro sa matematika. Salamat, Professor Meng. Swerte mong nagustuhan mo. Matandang Meng. Uy, siya yan. Tio Meng. Chunghe. Sanay na ba kayo sa isa't isa? Tio Meng. Dati rin siyang aming senior sa departamento. Magandang araw, Professor Meng. Uy. Nakita na naman tayo, Kuya Gu. Ang papeles mo para makabalik sa school, nagawa na. Sa ilang araw, makakapasok ka na ulit. Kuya Gu kaya, ibig sabihin, makikita pa kita sa school. Siya yan. Ano sa tingin mo kay Kuya Gu? Okay lang pero mabait naman siya. Naku, bihira kita makitang tama ang paghuhusga sa tao. Kumiyamiyang. Sa susunod na, paligsahan na laban na sa ibang bansa. Nervyos ka na ba? Okay naman, hindi ako kinakabahan. May tiwala ka ba? Panalo kami, walang duda. Nagtataka ako. Kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo at ang galing mo sa matematika, saan mo ito pinag-aralan? Gumiyan. Halika rito, Mai. Sasabihin sa'yo si Kuya. Gumiyan. Gusto mo ng ubas? Sige, gustong-gusto ni Gumyan ang ubas. Magkano? 5 mao bawat kilo. 5 mao. Kunin mo isang kumpol. Sige. Eksaktong 1 kilo. 5 mao. Ingat! Kuya, anong gusto mong sabihin? Gumiyan. Pinanood kitang lumaki. Halos lahat ng ginagawa mo. Alam ko lahat. Pero simula noong pangyayaring yon, nung nagising ka mula sa pagkakasakit, nagiba ka. Hindi ka na katulad dati. Hindi ka na dumikit sa akin. Biglang natutong magmatematika. Maging nanggahas pang sumali sa paligsahan. Pero takot ka naman talaga sa mga taong bago. Pangkaraniwan lang naman ang manamarka mo sa eskwela. At saka, dati, hindi ka talaga gustong kumain ng ubas. Dati, hindi talaga gusto. Pero ngayon, gusto na. Kung ganon, saan galing ang galing mo sa pagkuwenta na yan? Habang wala ka, ay nag-aral ako ng lihim. Paulit-ulit kong sinanay. Kaya biglang nagawa. Baka may talentong ito talaga ako. Talaga ba? Sabi mo pa dati, nagaling ka sa hinaharap. Isang profesor sa matematika. Akala ko pala biro mo lang yan. Pero, Puro tama ang mga sagot.
Hanggang makita ko ang pagganap mo sa entablado at ang estilo mo sa paglutas ng problema. Hindi ito normal na kayang gawin ng karaniwang estudyante. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Kung ako ay bumalik dito sa panahong ito, kailangan kong pangalagaan ang kapatid na lalaki ni Gu Mian. Kuya, ako talaga si Gu Mian. Yung pagiging propesor sa hinaharap, panaginip lang naman yon. Pero simula noon, ang mako, talagang umunlad ng husto. Talaga ba? Ang ganda. Namatakot si kuya nitong mga nakaraang araw. Kuya, ako ang Gu Mian. Kuya Nakamura, tapos na ang round ko. Nakuha ko ba ang unang pwesto? Hindi. Hindi nakakwalify. Inutil. Sobrang lakas talaga ng kalaban. Bawat round niya, sinisira niya ang record ng mundo. Oh. Nakaka-interest. Sino siya? Natatawa ka ba sa akin? Batang babae. Kuya, siya nga yun. Sana kuya talagang kukunin natin ang champion ng Olimpiada. Hindi natin dapat hayaan agawin ng mga taga-Huaguo ang atensyon. Hindi man lang kayang harapin ng isang bata. Talagang inutil. Bukas. Irepresenta ko ang Meligian sa sali. Ako sa paligsahan. Pagdating niyan, tignan niyo kung paano may papanalo ko ulit ang titulo. Salamat sa inyo sa pagsama sa amin palabas ng bansa. Kung hindi naman, may ilang papeles na di ko alam paano ayusin. Walang anuman, matandang Meng ang nag-utos para maayos naming ihahatid kayo sa paligsahan. Pasensya na sa abala. Ganyan. Pagkatapos nito, kain tayo pagkatapos. Ako ang bahala. Swerte sa paligsahan. Huwag kayong mag-alala. Ang titulo, atin yan. Siguradong. Naku, siya pala si Nakamura Shiwichi, ang nagwagi noong nakaraang Olimpiada. Sabi nila, may pagkakakilanlan siyang Meilijian. Ngunit taga Ying Huaguo ang pinagmulan niya. Dahil sa sobrang talino niya. At husay sa matematika. Palagi siyang kumakatawan sa Meilijian. Ang titulong ito siguradong sa kanya na naman. Kapag nakaharap siya ng ibang bansa, ay malas na talaga para sa kanila. Ikaw ba si Gu Mian? Ako nga. Kayo mga taga-Huaguo, puro kang malit na tuso. Ngunit sayang, ang iyong kapalaran magtatapos dito. Ang kapal naman ng mukha niya. Anong puro kang maliit na tuso? Ate, huwag magalit. Sa Huaguo may kasabihan, kapag puno ang buwan, nagsisimula ng lumiit. Kung masyado kang magyabang mapaparusahan ka. Huwag kang mag-alala. Ang kampeyon siguradong sa Huaguo. Tara. Maligayang pagdating sa pandigdigang seleksyon ng Olimpiada sa Matematika dito sa final. Nahahati ang paligsahan sa kalkulasyon at paglutas ng problema. Ang huling round ay isang bagdag na bahagi. Susuriin nito ang mga kalahok sa larangan ng matematika. Mga akademiko ang ambag. Ihahalin tulad ang akademya. Sa biro ganyan din dati ang mga paligsahan. Sinasabing para hikayatin ang mga nag-aambag sa matematika. Pero para kay Gu Mian, sobra itong hindi patas. Siguro hindi inasahan ng mga organizer na may ilang taong gulang lang na bata makakapasok sa finals. Tanggapin natin ang dalawang kalahok. Nakamura, Siuchi, Gu Mian. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Unang round, kalkulasyon. Mental math. Simula pag, magkasabay sasagot ang dalawang kalahok. Pindutin ang button. Itinuturing na tapos ang sagot. Kalahok, maganda.
Orasan sugod. Kalimutan mong bata ka lang. Hindi sapat ang puwersa. Mukhang si Nakamura ang naunang nakatapos ng sagot. Buksan natin ang sagot. Tama ang sagot. Tamating na natin ang sagot ni Gu Mian. Tama, sayang lang. Ilang segundo lang ang kulang. Sige, sa susunod na round, nagsisimula ang oras. 7 sangkap na numero, minumultiply sa 2 digit na numero. Ang bilang na ito rin. Sobra naman yata. Ganitong hirap na tanong. Paano matatapos nila ito? Ngayon si Gu Mian ang contestant. Nauna siyang nakatapos ng sagot. Tara, ating ihayag ang kanyang sagot. Tama. Pito. Tama. Ang mga sumunod. Tama. Ang huling kalahok. Tama. Batiin natin si Gu Mian. Susunod papasok na sa kalkulasyon ang huling round double brain calculation. Double brain. Ano ang double brain? Ang hirap nito. Dalawang screen. Sabayan na kumikislap. Sabay na magkalkula. Hindi mo maimagine gaano kahirap. Double brain calculation. Dati ako ang nanalo sa proyektong ito. Una ako noon, hindi ka makakapaso sa balis ko. Sumuko ka na. Ha? Ang bilis ko. Lalong bumibilis kaysa sa'yo. Kung ayaw mo ng paanyayaya ba, tanggapin mo ang parusa. Mukhang naglalaban ang dalawa. Pumasok na sa putok ng labanan. Sige ngayon mga kalahok, maghanda. Simulan ang oras. Magsimula! Ang hirap naman ito. Madaling malito. Ay! Bakit hindi man lang siya gumamit ng lapis? Ang kapal ng mukha niya! Hindi niya alam nasa tapat niya. Pero isa siyang master sa kalkulasyon. Nakamura Shuichi. Gu Mian. Kaya mo, Gu Mian. Nakakamangha! Muli si Gu Mian na una siyang nakasagot. Halina't sabay, nating ibunyag ang sagot. Tama. Mga nasa gitna. Tama pang huli. Panghuli. Tama. Ipinapahayag ko ang nagwaga sa round na ito ay manlalaro ng Huaguo Gu Mian. Nakamura Shuichi pero sa larangan ng aritmetika. Parang isang Diyos. Na natalo sa isang bata. Sobrang nakakagulat. Matematika ng Huaguo umaangat na. Swerte ka lang ngayon. Sa susunod na round, ako pa rin ang mananalo. Sa susunod laban sa pag-solve ng problema. Sa final ngayon, inimbitahan namin ng espesyal isang profesor mula sa Milijian, isang haligi sa kasaysayan ng matematika at siya rin ang tagapaglabas ng tanong, Professor John. John, ang dakilang haligi ng modernong matematika na nagpasulong sa mundo ng matematika si John na nagdala ng pag-unlad. Ikinararangal kong makita si Professor John, isang malaking karangalan. Inaanayahan namin. Professor John, ikinagagalak kitang makilala dahil sa isang aklat ninyo na tungkol sa matematika ang naging dahilan na napasok ko ang landas ng matematika. Oh. Nakamura Shuichi. Sika ka? Matagal ko nang narinig.
May Lijian, may lumabas silang ganito, isang henyo sa matematika. Ikinagagalak kong makilala ka. Kaya ikaw ang Gu Mian, di ba? Nagulat talaga ako sa'yo. Akala ko hindi totoo na isa kang maliit na babae. Kumusta? Ang kwento mo na ibahagi na sa akin ng isang estudyante. Alam ko, mabilis ang pagkalkula mo. Pero sa problemang to, hindi sapat ang bilis lang. Marele-resolve ko ito. Sobrang yabang. Oh. Sige, tingnan natin ang iyong pagganap. Okay. Pakiimbito natin si John at ang dalawang kalahok na umupo. Si John. Dito po, pakiupo. Susunod na gagawin namin ang ating ikalawang round. Paglutas ng problema. Ang tanong ay mula kay John. Ang unang makakakuha ng tamang sagot ay ituturing na nagwagi sa paligsahan. Sinusukat na namin ang oras. Simula. Hindi ba ito sa larangan ng matematika isa sa 7 mahihirap na problema? Ito ba ang Poincaré conjecture? Bagaman mukhang may kaugnayan nga. Pero bilang tanong sa paligsahan, sobrang hirap nito, di ba? Lumipas na ang 2 oras. Tingnan niyo ang mga papel niya. Nakaimpila na ang mga ito. Ang tanong na ito, Talagang napakahirap. Grabe, hirap para kay Mian Mian. Bakit tumigil si Mian Mian? Hindi tama. Mali ang tanong na ito. Tanong, tapos na ako. Si Nakamura Shuichi ang unang nakapagsumite ng sagot. Kinuha ang kabuuang oras na 2 oras. Maghihintay muna tayo. Si Gu Mian Mian, natapos na rin ang sagot. Tapos na ang isinulat ko. Si Gu Mian Mian ay nakapagsumite na rin ng sagot. Kabuuang ginugol 2 at kalahating oras. Ngayon ang mga sagot ng 2 kalahok ipapasa kay Professor John para husgahan. Naantala ng buong kalahating oras. Mukhang matatalo na tayo rito. Hanggang ngayon si Gu Mian Mian, magaling na ang naabot niya. Lumabas na ang hatol ni Professor John na ipahayag na. Ngayon ako ang mag-aanansyo ng pinal na resulta ng paligsahan. Kalahok na Nakamura Shuichi. Sagot, tama. Yehey! Kalahok na Gu Mian Mian. Pasensya na. Kalahok na Gu Mian Mian. Mali ang sagot. Mian, nagkamali ba ako? Ang susunod na round ay tungkol sa akademikong kontribusyon. Paano ihahambing ni Gu Mian kay Nakamura Shuichi? Tingnan ninyo. Mukhang si Nakamura Shuichi na naman ang kampiyon. Talo ka. Sa susunod, panalo lang ako. Kayo sa Huago huli at huli. Hindi talaga kayo kasing galing namin. Ngayon, inihahayag ko ang mananalo sa round na ito ay Nakamura Shuichi. Sandali. Ang sagot sa tanong na ito ay mali. Tumingin ka nang maayos. Ang sagot sa tanong na ito ay sinulat ni Professor John. Paano ito maaring mali? Manlalarong Gu Mian Mian. Lahat ng tanong sa paligsahang ito ay ginawa at sinuri ng maraming mga matematiko na nasuri at napatunayan. Hindi maaaring magkamali. Pero ang sagot sa tanong na ito ay mali. Talo. Talo na wag ka nang. Makipagtalo na nakakaistorbo sa kaayusan. Seguridad. Itaboy ninyo siya palabas. Mian, bakit mo iniisip na ang standard na sagot na ito ay mali? Ito ay dapat na. 3-sphere sa pamamagitan ng Ricci flow ay nagko-collapse papunta sa isang singularity. Pagkatapos, patunayan na ang 3-closed manifold ay nagko-collapse din tungo sa isang singularity. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Dito sa bahaging ito, eksaktong pareho sa sagot. Hindi ba matapos pinag-aralan ng daan-daang matematikong at ni Professor John na nag-review ng tanong na ito, maaari pa bang may kamalian? Totoo nga. Akala pa niya sarili niya. Ay isang dakilang matematikal na henyo makakakita ng pagkakamaling hindi napapansin ng isang propesor. Sobrang kapal ng muka. Hindi ba siguro? Na sobrang kinakabahan si Mian Mian, kaya mali ang pagbabasa ng tanong. Hindi.
Sa ganitong level ng paligsahan, hindi basta-basta nangyayari ang ganitong pagkakamali. Pero para sa akin, Taan Mian, hindi ba kayo sumasan-ayon, Prof. Sir John? Nagsasalita lang siya ng kalituhan kabulaanan. Ang sinasabi niya, Gu Mian Mian, huwag ka nang magpumilit. Talo ka na. Kung wala ng pagtutol mula kay Professor John, wala na. Ipinapahayag ko ang nagwagi ng round na ito ay... May pagkaluba ng pagkukulang. Talaga, meron nga. Gumian-mian. Ang sagot mo, ang siyang tama nga. Tama ka. Sa patunay ng singularity, talagang nagkulang kami. Ang tanong na ito ay may talagang nakaligtaan. Hindi nasaan kami, mga matanda. Ngayon ay hindi mapapantayan ng isang maliit na babae. Kayo sa Huaguo, may isang kasabihan, ano nga ulit ang tawag? Nakakabilib ang kabataan. Talagang nakakabilib ka. Nagkataon lang. Ngunit Professor John, talaga bang iniisip ninyo na ang aking sagot ay tama? Professor John, ang kanyang sagot. Paano ito magiging tama? Bakit hindi tingnan ninyo muli? Hindi na kailangan tingnan pa. Ang paraan niya sa paglutas, malinaw ang luhika, perpektong na kumpleto ang mga pagkukulang namin. Magpapatawag ako ng mga tao. Babaguhin agad. Mga parameter ng problemang ito. Gumian-mian. Interesado ka ba? Sumali sa aming koponan sa matematika ng Melijian. Anong hiling mo? Sabi mo lang lahat. Hindi ako sasali. Si Gu Mian ay taga Huaguo. Para sa Huaguo lang siya kakompetensya. Tama nga. May hanyo na tulad mo ang Huaguo. Sa mundo ng matematika, maliwanag ang kinabukasan. Ang kampiyon na yon ay ikaw. Kung gayon, ipinapahayag ko, ang kampiyon ng kompetisyon ito ay... Sandali lang. Professor John, muling magtatanong ako. Talagang pinaniniwalaan mo ba na walang mali ang aking sagot? Kumpirmado. Wala. Sige. Ang sagot sa problemang ito, mali pa rin. Ang sagot sa problemang ito, mali pa din. Hindi pwedeng ganito. Ina-verify ko na ng maraming beses. Perpekto ang sagot. Hindi ito maaring mali. Kung talagang mali nga, mali ang buong mundo ng matematika. Iyon ang ibig sabihin, mali ang buong mundo ng matematika. Isang batang walang pinanggalingan lang siya, pero sinasabing mali ang buong matematika. Baka siraan na siya ng bait. Huwag kang sigurado. Dati hindi rin niya ba sinabi na nagkamali ba si Professor John? At ang resulta, Napatunayan na. Professor John, ang tanong na ito, daling sa larangan ng matematika. Isa sa 7 mahihirap na problema. Isang sanggay ng Poincare conjecture. Ngunit hanggang ngayon naman, ang direksyon ng pananaliksik ng buong komunidad ay mali. Anong basehan mo para magsabi niyan? Habang sinosolusyonan ko ito, isayaysayin ko rin sa'yo. Sapagkat sa tunay na matematika, ang 1% na inspirasyon ay mas mahalada kaysa 99% na kalkulo. Halimbawa dito, ang convergence ng topological manifold ay nangangailangan lang ng isang Lin constant. Matagal na ako nag-aaral ng matematika. Ilang dekada na. Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba ang sinulat niya? Mula sa simula, hindi ko na maintindihan. Sa pamamagitan ng pag-introduce ng Ricci flow at ng gradient flow na paraan sa ibabaw ng flow, ginawa niyang pananaliksik at nakakuha ng konklusyon. Ang Poincare conjecture ay tama. Si Gu Mian-mian, ang manlalaro. Sa kakayahan ko ngayon, kakayanin ko lang bahagyang intindihin ang isinulat niya. Mga isang kapat lang ng sagot ang naintindihan ko. Pero ang guro ko ay siya ring nagmungkahi ng conjecture na ito. Siya ang nagmungkahi. Maaari kong tawagan siya at makipag-ugnayan. Pagkatapos mag-usap, malalaman natin kung tama nga. ang guro ni Professor John Yan ay isang higante sa mundo ng matematika at pisika. Isang tunay na akademikong kilala. Diyos ko, sa larangan ng matematika, parang magbabago na talaga ang lahat. Guro, kaka-upload ko lang ng mga litrato ng proseso ng paglutas. Ipinadala ko na po sa inyo. Hihintayin ko po kayo. Sabi ng guro, kailangan niyang repasuin ito sa loob ng 10 minuto. Sige, naintindihan ko. Sabi ng guro, tama. Ang proseso ni Mian-mian, ganap na tama. Poincare conjecture na ipakita na. Wow! Ako at ang aking guro.
Ginugol namin ang kalahati ng buhay sa pag-aaral. Ang Poincaré conjecture, ngunit palagi naman, natabit sa gitna, hindi makita ang paraan. Mian. Naisolve mo ito. Isang pandagtigang problema. Si Gu Mian, ang kalahok, sunod-sunod na nanalo sa 2 round. Batiin natin siya. Nakuha niya ang titulo sa palarong ito. Mahusay. Mian, formal kitang iniimbitahan sumali sa aming institusyon ng bansa. Anong benepisyong kailangan mo? Sabihin mo lang. Research Institute ing Maligian. Iyan ay isang nangungunang institusyong pananaliksik sa mundo. Gusto mong pumasok doon? Napakahirap pumasok. Kahit si Professor John nga ay ginugol ng 40 taon para makapasok. Ang ganitong pagkakataon, ibibigay lang sa isang bata. Talagang gumasto sila ng malaki para sa talento. Mahirap para sa Huaguo na makapaglabas ng isang matematikang henyo. At mawawala na naman. Mian. Naisip mo na ba? Talaga bang tatanggihan mo ang napakagandang oportunidad na ito? Ang Huaguo ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon. Babalik ka, hindi sigurado na makukuha mo ang ganitong magagandang benepisyo. Malawak na mundo. Marami akong magagawa. Kailangan nila ako sa pinakamatinding lugar. Kaya pupunta ako kung kailangan. Kailangan nila ako sa pinakamatinding lugar. Lalo na, siya pa rin ang aking Huaguo. See? Sanay magtagumpay ka. Magtagumpay ka. Si Gu Mian na nagwaging kampeyon. May gusto ka bang sabihin? Ialay ko ang maliit kong puso sa Huaguo at ibibigay ko ang aking mga taon sa mga bundok at ilog.